O yan, galingan mo ha. Record din tayo. Nakakatuwa siya kasi taga malayo yung iba. Talagang sumali sila. Tapos tawag dito, ang gagaling na nilang mag-trade. Lalo yung kagabi. Sa Talagang galing na masterclass. niya. Sa master class. Okay, sige. Yun Parang yung sabi ko, ay, na-observe. gusto ko talaga matuto Yes, para yes. kagaya rin nila ako. Okay, Ganun. naging observant ka, no? Pero yung sa sarili mo, ano yung na-feel mo? Ito ba, naisip ba na, ito, parang gusto ko sa community to, gusto ko rin maging kagaya nila. Yung mga ganun ba? Oo, Sige. gusto ko yun. Sabi ko nga, ay, ang galing niya. Sana dumating din ako sa time na ganun din ako. Magaling din ako. Okay, sige. Sige, sige. Last question. Ano yung isang part na nagustuhan mo doon sa buong 3 hours Ha? natin? Alam ko nakatuto ka. Ano yung isang parte lang? Kumuha ng isang parte doon na nagustuhan mo doon sa buong 3 hours nating masterclass kagabi. Yung tinutur, yun na gano'n na, yung nagpa-profit na. Oh, yung Yung nagpa-profit na talaga. No? Okay, sige. nagpa-profit, ay, nagpa-profit na siya na. Yung Ang na-recover ba galing. yung account, ano? Yung from Oo, losses, ano? na-recover. Tapos bigla Mm-mm. na-recover and then ending profit pa rin, ano? Profit pa din. Close all, Oo. that's Yun, profit pa sabi din. ko, ay, ang galing pala, ganun pala yun. Sabi Oh, ko ngayon ko yeah. lang naiintindihan. Okay. Okay. Ano lang, slowly, importante, nandyan yung effort nyo, yung time nyo. Ah, nandito lang ako. Tapos, regular yung ating weekly webinar. Nasa GC ako, nakakausap nyo ako. May mga special one-on-one kayo. So, nasa sa inyo na yon. Yung participation nyo, ako nandito lang. Pero hindi kayo matututo pag wala kayong participation sa sarili nyo. Dapat meron. Sabi Kayo ko, ang, ay, lalo ako magpupursige, matuto talaga. Kasi, wow, ang galing. matuto Oo. sila eh, matututo din ako. Nice, nice, nice. Eh, Sige, sige. yun Maraming lang. salamat sa iyo, Litalis, at for your Thank information. you din, Lalabas sir. ka sa buong Pilipinas sa website, sa ads. Thank you po. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Okay. Thank you so much, Litalis. Pero okay lang yan, importante. Nakakatuwa, no, pag may mga ganong opportunity na, ayan, Sabi ko, marami sabi sa ko, atin. ang tiyaga talaga ni sir magturo talaga. Oh, syempre, Hindi siya, masipag. Trabaho ko yan, kasi yun nga, trabaho ko yan. Kailangan ko yung trabaho hindi, ko. kumbaga hindi ka na, ano na, kahit tanungin ka ng tanungin. Yun ang Hindi gusto kayo, ko naman. ah, ah, Gusto ko, lalo yung mga tanong na hindi ko alam. Yun ang gusto ko. Kasi doon ako lumalawak eh. Yung mga tanong na hindi ko alam, inaaral ko yan. Hindi ako nagmemema. Talagang prangkahan tayo, pasensya ka, hindi ko alam. Magtiis ka muna. mm. Tapos aralin ko yun. Doon ako lumawak talaga. Sa mga tanong na hindi ko alam. Kaya nga ako, may ask me anything ako. Talaga naghanap ako ng mga tanong na hindi ko masasagot talaga. Ayun. Sabi ko, ay, baka matanong ako, wala pa naman ako ano masyado. Okay, sige. Nice. Thank you so much, Lita Thank you din Liz. po. Oo. Next, Ma'am Julius. Yan yung first two na nabungaran ko no, na maaga. Kaya advantage yung mga pumapasok na maaga kasi makakawan yung on one yung nakagad daw. Ma'am Julius, can you please on your mic and show your cam? Okay lang ba? Makita namin ang yung... narinig na namin yung maganda mong boses. Okay lang ba na makita na namin ang maganda mong mukha? Julius, babae, di ba? Hello, may delay lagi si Ma'am Julius. Pag unmute niya, Ang maya-maya siya babae ba yun, nagsasalita. sir? O, babae yung voice niya eh. Tama ba? Ma'am Julius, Sir Oh, Julius? Magandang topic natin yan, guys. Bawi ako sa inyo. 7:35 mag-start tayo. Ma'am Julius, okay lang ba? Makinig lang po muna ako magpatulong ng bata. Okay, okay, okay. Sure, sure. Sige po. Ano ka lang, makinig ka lang. Baka mamaya makatulog ka rin, ha? Hindi mo pakinggan yung ating ano. Okay, so thank you so much sa mga nag-attend. Ma'am Weng, Marites, Ronald Villa. Okay, pakitype nga sa ating chat box saan kayo galing na GC. Bakit? Ilan na lang ba ang GC ko? Yung GC 128 ko, pinag-isa ko na sa SW, ano, no? Sige, meron pa akong Telegram eh. Sige, okay lang ba? Malaman ko kung saan kayo galing na GC. Sige, please. Meron akong Telegram, SW Technique, Aging Technique, SW Official Group, GC8, and nirefer akong Lobby from TG. Okay, nirefer ka ni Lobby Love. O sana nasa GC din kita para updated ka sa mga ano. Okay lang ba, Weng? Ngayon na. Okay lang ba, Weng? Makuha kong Facebook mo? Pwede ba? Sige, type 1 kung okay lang. Sige, please. 1 kung okay lang.
Okay, yes sir. Sige, sige. Unahin na kita ha. Kasi actually ang gusto ko kasi nasa community ko lahat ng nasa ano ko. Sa madaling salita, ayaw ko ng outsider. Gusto ko nasa community ko para alam ko ano. Gusto ko kasi wini-welcome lahat. Ayaw ko nung ano. Sige, Weng, okay lang ba kunin ko yung Facebook mo ngayon na? Anong ano mo? Anong Facebook mo? Sige, please, on your mic or sige, okay lang ba? Nakabil na ako sa SW Strat. Yes, Okay. nakabil na po ako. Matagal na po tayong may convo sa sa Messenger. Okay, sige. Iba lang siguro pangalan mo, Weng. Sige, sabihin mo sa akin yung Facebook mo. Rowena Kilala na Serrano kita. po. Rowena Serrano. Okay, Sir Rowena Serrano ng taga Oo, Mindanao, ano? oh, Sige, nandun sige. na rin ako sa GC. Okay, nice, nice. Sige, si Rowena Serrano. Alright. Nag-share na din po ako sa mo, yung sa Forex Okay, trading. good. Oh, dapat mag-share ano, tinanggalan ko na access lahat ng video doon, tapos exclusive siya. Actually, dapat may bayad yun, hindi kasama sa binayaran yan. Kasi napupuno tong computer ko, lagi ko sinasabi, kayo mag-record. Pero yung iba nag-request, i-record ko. May bayad yun, pero hindi ko pinagbayad, basta i-share lang yung ano ko. Ano. Anyway, kung nag-share ka na, absuelto ka na, si Ma'am Litalis na hindi ko nakikita yan, nag-share, hindi pa nag-share yan. Mamaya, may message kita, i-share mo lang, like, share mo lang. Okay? Sir Ken, Oh, si Lovey Love, uh, nandyan ba siya sa sa GC mo? wala, parang Kasi wala pa. Pinag-repair siya, parang wala pa. oo, siya kasi yung nagbigay sa akin ng FB mo. Kaya Baka yun, naman. message kita, Baka may tapos ako naman. sa Mm. Sige, Rowena, ituloy natin mamaya. Rowena Cario, di ba? May PM mo sa akin yung FB niya. Hagilapin ko mamaya, ha? Yung FB niya. Please. Okay? Rowena Cario Serrano, di ba, Weng? Oo, wala akong FB kay Ma'am Lovey Love. Sa TG kasi kami nagkamit. Okay, sa Telegram. Sige, tuloy natin mamaya. Usap tayo about Okay. kay ano. Sige, magte-take ko lang ako kasi nakarating ka sa akin. Ano. The same time, dapat nandito rin siya sa akin. Okay. So, sige, sino ba to? Okay. Maganda. Actually, ang every Thursday natin, marami lang hindi talaga nakaka-attend pero napaganda na every Thursday natin. Ano? Strategy. Strategy. At tapos na iba yung topic natin lagi. Unlike Tuesday, talaga yun lang. Kung ano yung module ko, yun lang. Fault lang ko ginagawa. Pero pag dating sa Thursday, lahat ng strategy ko, sinishare ko dito. Saka lahat ng tanong nyo, sasagutin ko dito. Basta kaya ko sagutin at the same time, nakapaloob siya dun sa aking mga video para alam ko rin naman sagutin. And anyway, kahit ano naman, kaya kong sagutin. Basta kaya kong sagutin. Okay. Ngayon, sige, si Jon Snow, Jon Snow. Si Jon Snow, para sa inyong kalaman, Jon Snow is our new BDM in Philippines. Tama ba, Jon Snow? Ikaw na ba yan? Yes po, Coach. Okay, Magandang sige. gabi po sa lahat. Ah, Magandang gabi po. O yan, sige, Jon Snow. Actually, gusto ko, welcome muna kita. Ngayon lang tayo nagkausap ulit. Meron ka bang gusto sabihin sa ating mga subscriber kay Trading Pro dito sa Pilipinas? Sige, share ka naman dyan. Yun, guys. Magandang gabi, no? So, normally ako, isa lang yung pwede kong masabi sa Trading Pro. Tawag dito. Bukod sa maliit ang spread, guys, dito lang tayo makakakita ng mga katulad ni Coach na nagbibigay ng libreng tutorial. And then, isa pa, yung pagdating sa support, no, mabilis yung support natin dito. So, at saka guys, one thing for sure, lalo na sa mga dito, yung mga gustong matutong mag-trading. So, samantalahin natin yung meron si Trading Pro, napakaganda ng ng platform. So, hindi ko binibuild up, it's because isa ako sa BDM nila. Isa ako sa nakagamit ng platform ng Trading Pro. Pagdating sa spread, sobra talagang liit. And yun nga guys, maximize natin kung ano man yung meron si Trading Pro ngayon kasi hindi natin alam, no?
3 to 5 years or whatever, baka mamaya yung mga broker hindi na magbigay ng mga free na kagaya nito. And maswerte tayo, meron tayong mga coaches na nagbibigay ng free. So, yun lang guys. Hopefully, matutunan nyo lahat. And marami tayong mga upcoming planning. Mag-uusap-usap kami nila coach, nila mama, ng CM natin. So, hopefully, makasama namin kayo dito sa Forex journey nyo. Yun lang po, coach. Thank you po. Alright, so ayan talaga naman. Actually nakamit na namin yan. Taga San Pablo lang yan si John Stowe. Tapos tama siya kasi nagre-request na kami ng budget para sa at least once a month greet and meet. Pero mag-focus lang muna kami sa Calabarzon Region 4A and B. So hindi muna kami lalabas buong Calabarzon muna kung abuti kami isang taon dito mag-greet and meet kami. Yan yung pinopropose ni CM na matagal ko na naman na gusto kasi isang taon na 14 months na ako dito sa office ko, dito lang ako all day long, dito lang talaga, grabe. Anyway, mag-start tayo guys. Mag-ano lang ako. Bago yun, gusto ko malaman ano ba yung mga karakas nyo sa forex trading. Baka naman mga experienced trader kayo, very basic yung aking topic. Sige, okay lang ba? Please type 1, 2, 3 1, beginner, totally beginner in forex trading. Type 2 kung kayo experienced trader, and then type 3 gusto ko rin malaman kung may mga na-experience na kayo na nasunugan kayo ng account. So 1, 2, 3. 1, totally beginner. 2, experienced trader. Number 3, nagkasunog-sunog na. Ayan. Yan yung mga number 3. Sila yung mga, ang kasunod dyan is pagaling na. Guys, bago kayo dumating sa talagang profitable, talagang ma-experience nyo ang mga sunog-sunugan na yan. So, ayan, literally, teka, ilan ba tayo? Ba dalawa lang? 2, 4, 6. O, si nagpapatulog? Basic learning, number 1, si Marites. Okay. So, sige. 1 and 3, no? Okay lang, sige. Ano na lang siguro, yung medyo igigitna natin, igigitna natin ang aking i-discuss guys yung interbank price delivery algorithm. Okay ba yan? Sa akin basic lang yon guys. Nasa video basic to advanced ko yun, nasa module ko yun, pero sa akin basic lang yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung basic tutorial ko guys, tawag ko doon advanced basic. Parang nakakalito, di ba? Advanced basic. Kasi advanced na yung pagka-basic niya. Okay? So, ano ba to? Kailangan ko ng whiteboard. Content, whiteboard. Ayan. Bumalik ako sa Zoom, second time ko lang na nagamit na to. Ang tagal kong di na nag-subscribe. Tapos, teka lang, content over the shoulder slideshow. Ito. Whiteboard. Okay. Ayan. This strategy guys, ito yung price habit, price habit or yung interbank price delivery algorithm. When we say IPDA, okay, ito lang yung price habit ng market. Di ba tatlo lang yung trend? We have uptrend, downtrend, at saka sideways. Okay, so tatlo lang yan, Ngayon, pag sinabing yung interbank price delivery algorithm na sinasabi ko guys, ito lang yung price habit, Ang nangyayari sa market guys, una nagkakaroon ng consolidation, normal na magkaroon ng consolidation, ranging or sideways, ibig sabihin hinahayaan ng market maker or ng market, okay, na mag-build ng order ang mga buyer and seller, at kung sino yung pinakamalakas doon mag-expand ang market, either bullish expansion or bearish expansion. Okay? So, ito yung sideways, consolidation or ranging. Pare-pares lang yan, magkakaiba lang ng term, pero isa lang ginagawa niyan. Okay? Normally sa umaga, pag si gold, focus tayo kay gold. Sa umaga, normally si gold, normally nagkakaroon niya ng consolidation, Asian session consolidation. And then pagdating ng hapon, guys, nagkakaroon siya ng expansion. Either bullish or bearish expansion. Depende kung sino pinakamalakas, buyer and seller. Okay.
Tulungan ko kayo. Ang tanong dyan is saan mag-expand ang market, bullish or bearish. Mamaya natin yun. Mamaya ko po yun i-discuss. Alright? So, sige daw, type number 4 in the chat kung nakasunod kayo guys kung ano ang nangyayari sa market after ng consolidation. Sige, please type number 4 in the chat kung nakuha nyo guys. Number 5 kung nalito kayo. Sige, please. Para lang ko bago ako mag-proceed. Next topic. Sige, 4 and 5. 4, nalaman ko na nagsa-sideway ang market. Then after sideways, nag-expand pala siya either bullish or bearish. Sige, number 4, kung okay na tayo doon. Number 5, kung nalito kayo. Sige, please. 4 and 5 in the chat. Okay. Thank you, Sir Julius. Ma'am Julius. Okay. Sige, okay, Martes, thank you so much. Sige, sa mga nag-participate. Guys, ito yung pinakamaganda ko, ito yung pinakagusto ko, no. Nakikita ko kung sino nagpa-participate, nakikita ko yung kung sino yung entertain ko pag nagtatanong, pag nagme-message sa akin. So, doon mabilis ako, guys. Mabilis ako makakilala pag di kayo nagpa-participate. May reply kayo, kaya lang matagal, may delay. Okay? So, ganyan tayo. Kasi doon ko makikita yung kung deserve ba talaga no? Okay? Sabi nga sa inyo, sa inyo yung participate. Kailangan may participation kayo. Kung gusto nyo matuto, ako nandyan lang yan. Alright? So, after expansion, either bullish or bearish expansion, ang gagawin yan guys, either temporary reversal or yung pagbagsak ng unti-unti or totally reversal. Okay, normally nanggagaling ang reversal, nangyayari ang reversal or retracement, New York session, pagdating na ng gabi. Okay? So, tatlo yung in-explain ko sa inyo interbank price delivery algorithm or yung price habit. Ang una, sideways. Number 1, sideways. The market allows participants, buyer and seller, to bid orders at kung sino pinakamalakas doon mag-expand ang market. Pangalawa, okay, this Asian session. Pangalawa, London session, tanghali, paggabi. Ang nangyayari, expansion, either bullish or bearish. O mamaya, babalikan natin. Ang tanong dyan, tanong ko sa sarili ko, tinulungan ko na magtanong, paano mag-expand? Paano malaman ng expansion? Saan siya mag-expand? Okay? And then, yun yung pangalawa guys, expansion. And then pangatlo, either tatlo yung gagawin niya sa pangatlo. Okay, 3A and 3B. Either temporary reversal o unti-unting pagbagsak at saka yung totally reversal. Okay? Yung mabilis, impulsive movement. Okay? So now, normally, kapag bumabalik ang market, okay, nagkaroon siya ng expansion. Dito man tayo, tapusin natin number 2, yung number 1, sideways, alam natin. So number 2, guys, when the market is expand or breakout expansion, bullish expansion, let's say nag-expand siya pataas, normally bumabalik siya sa price 50%. Ibig sabihin guys, nag-expand siya, tumaas siya, ang taas na ng price, wala na halos bumibili. So, ang ginawa ng pumakyaw, ibig sabihin pumakyaw yung nag-liquidate, kasi ang market guys, dalawa lang yan, either ikaw ma-liquidate or ikaw yung mag-liquidate. Siyempre tayo as a individual trader or retailer, hindi tayo kaya mag-liquidate ng supply and demand. Pero kaya nating sumabay sa mga big bank, sa mga big player in the market na talagang sila yung may kakayahan na mag-liquidate kasi sa laki ng volume ng kanilang nung kanilang funds. Sila lang ang kayang magpagalaw ng market kasi sa laki ng funds sila. Okay? So now, kung alam natin ang galaw ng big player o mga big player, kahit retailer lang tayo, sasabay lang tayo sa nila. Tayo ay sumasabay sa mga nililiquidate. Ang masama kasi pag ikaw ang nakasama sa nililiquidate. So yun ang mahirapan. Okay. So ngayon, bumabalik yan. Di ba nagagamit tayo ng Fibonacci expansion? Fibonacci expansion, remember, 1561 level or the golden ratio, golden retracement. Normally, bumupunta doon ng price, yun na, nagbibigay siya ng discount up to 50%, and then pagkatapos noon, marami nang bumibili, ang gagawin na naman niya, iakit na naman ang price. Okay, iakit ulit ng price. Pag marami siyang nakuha dito, dinaanan niya lahat, tapos iakit niya ulit ang price. Normally, binibreak pa niya yung previous high. Okay? Kung saan siya galing,
dahil marami siyang nagbigay siya ng discount, ang dahil ang bumili, tapos kaya na niyang mas iakit pa ang price, mas marami yung nakuha niya, kaya nagkakaroon ng tinatawag dito is break of structure, ano, or yung from new high, and then na-break niya, nagkaroon ng bagong high. Okay, so ito yung previous high na. And then yun yung nangyayari sa market, guys. Okay? Yun yung ang mangyayari sa market. And then let's say ganito diretso na natin. Let's say this is a new high. This is the previous high. Tapos wala na naman bumibili. Ang taas na naman ang price. Ang gagawin niya, ibabagsak na naman. Oh, ang galing Automatic. Kaya na wala yung pen ko. Ayan. Whiteboard. View. Whiteboard. Okay. Nangyari, nawala yung pen ko. Martes is presenting. Martes, parang nagalaw mo, ikaw yung nagpe-present. Martes is presenting. Kaya pala bigla nawala yung pen ko. Martes, pwede mo ba bitawan yan? Huwag mo na makilaw. Ayan o. Ayan o, Martes M is presenting. Martes, may ginagalaw ka ba dyan? Pwede ba yan mo muna ako? Ako muna ang presenter, ano? Moment ko to. Okay, whiteboard, balik ako. Whiteboard, move, rename. Nasaan yung mga tools ko? Okay, sige. Pasensya na kayo. Second time ko gumamit ulit ng ng Zoom. Nawala yung ko. Okay, stop muna ako. Ayun! Okay, stop na kita. Please, wag mo na kayong gagalaw, guys, Okay, wag mo na kayong gagalaw. Okay. So, ngayon, yan na naman. Sino yun? Si Julius, syempre. Okay, kita niyo rin ba, guys? Okay, guys, okay. Timing muna kayo, babe muna kayo. Nakaka-distract kayo, Okay. Ngayon, balik tayo dito. Dahil tayo na naman price, wala namang bumibili, magbebenta na naman yan. Ngayon, imbis na 50% dito, hanggang normally 50% lang, di ba? Dapat dito. Kaya lang, hindi pa siya satisfied ng ginawa niya. Meron dito, naiwan, kaya niya, binal dito, meron naiwan dito. Meron tayo order block na tinatawag, or yung mga fair value gap. Ibig sabihin, hindi na filled yung hindi na lahat napakyaw, parang ganon, para madali lang maintindihan. Ang gagawin niya, babalikan niya, i-liquidate niya, tapos akit niya uli ang price, tapos hanggang dito lang may tinatawag na support na naging resistance, tapos bagsak na naman dito. Tapos kung mapapansin nyo, guys, nagpo-form na siya ng pattern, and this is what we call invert head and shoulder, and then pag tayo nakakita ng ganyan, maghintay lang tayo ng confirmation dito, another candle to confirm, or neckline, tinatawag. Tapos magse-sell ka na rito, and then bagsak ka na rito. Okay? Bagsak na rito. Gaano siya kalaki, hanggang saan siya babagsak? Kumuha lang kayo ng resistance support level dito, parang ganyan. Ayan. Okay? So this chart pattern. Chart pattern naman ito, guys. Okay? Ang market, okay, take note on this. Take note on this. Ang market, we have three market structure, guys. This is the market structure. Okay, market structure. Merong tatlo, di ba? Sa uptrend muna tayo. Once the market is uptrend, nagpo-form yan ng higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. So this is the foundation. Ito yung pinaka-base, Ito yung pinaka normal basic na nangyayari sa market. So from this is a swing high, swing low, swing low. Na-break niya, break of structure, tapos na-break niya, break of structure, na-break niya. Dito pala, na-break niya. Ganun yan, BOS, break of structure. Okay. This is uptrend. Okay. Ang downtrend, guys, kabaliktaran, Kabaliktaran. So, explain ko lang dito. Kabaliktaran ang downtrend when the market is going down, or downtrend, nagpo-form siya ng lower highs, lower lows, lower highs. Lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, and lower highs. Okay? Pag ganun ng market uptrend, guys, may pattern na kayo. Lower lows, lower highs, higher lows. Kaya lang, okay? Kaya lang, guys, dapat pala, hindi. Pag pag basic, naka-live tayo, sa ating, pag technical, hindi. Kung sila lang umaten, siya lang Ngayon, uptrend tayo, di ba kanina? Okay, the market is uptrend. Wala tayong pag-uusapan kung higher highs, higher lows yan. Nagpa-profit tayo dyan, nasundan natin. But what if the market break the swing low?
So doon pumapasok yung change of character ano, or change direction na tinatawag. So from uptrend, mag-ingat na kayo kasi na-break niya yung previous low. Possible, pag umakit yan, di niya mabibreak yung previous high. And then pag bumagsak, mabibreak niya yung previous low. And then mapansin nyo, nagpo-form na siya ng higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. So this is downtrend na. Okay? Downtrend na. Ngayon, ganito. What if naman, ano, ayan, na-break niya. So ano yung thinking nyo? Oh, change direction. Pwedeng hindi rin. Pwedeng umakit siya, nagkaroon ng equal high, tapos bumagsak, equal low, umakyat, equal high, equal low. Ang tawag naman siya sideways. Sideways naman. Nagsa-sideways naman siya. Hindi siya nag-downtrend na, pero nag-sideways siya. Nag-build siya ng order, supply and demand. Okay? Ngayon, ngayon ang nangyari, pagka ganito kasi guys, pag ganito, this pattern, ano? Pattern naman yan. So, ganyan naman ang pattern. When the market is, pag ganito ang nangyari sa market, so anong isipin nyo? Papunta sa taas siya mag-expand kasi this is pattern. Okay? Pag ang market, basag yung kanyang uptrend or downtrend, or basag yung higher highs, higher lows niya, lower lows, lower highs niya, pumunta kayo sa susunod niyang gagawin pattern. Pattern ang pwede niyang buuin, guys. Take note on this, ha. Kung uptrend, wala tayong pag-usapan, pwede niyo sundan higher highs, higher lows, downtrend, lower highs, lower highs, lower highs, lower lows. Pero kung basag nga siya, hindi siya uptrend, hindi siya downtrend, tandaan nyo guys, tingnan nyo mabuti, pattern yung gagawin niya. Pwedeng ganito. Okay? Pwedeng ganito guys. Hindi siya uptrend, hindi siya downtrend ha. Hindi siya nagpo-form ng higher highs, hindi siya nagpo-form ng lower lows. So pwede ang gawin niya guys, pwede ang gawin niya umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak. Kung mapapansin nyo guys, ayan, dito pattern din yan. Although from uptrend to downtrend, pattern din yan. So pwede ito 50% Fibonacci. Draw Fibonacci here, tapos nakakita kayo ng pattern, this pattern. Okay, that's an wedge pattern. Guys, hindi ko nabagitin yung mga pattern na kabisado ko lang sa mukha. Hindi ko halos, ilan lang yung kilala ko na ilan lang kilala ko na pangalan nila, pero sa itsura kilala ko sila. Okay, the market is downtrend. Downtrend na market. Tapos umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak. This is pattern. Okay, this pattern. Ito mangyari akit doon. Pag sa phone, mga naka-phone pala hindi. Ayun guys, buti may second motion tayo lagi. Yung mga naka-phone dyan, hindi pala buo yung yung desk, yung aking whiteboard. Siguro, i-ano nyo siya, i-landscape mo siya. Yan, landscape ma, kitang-kita. I-landscape nyo siya, okay. So, thank you, yan. CCM, kagabi, andayin yung mga kinorek sa akin, na talaga nakatulong naman. Okay? So, next, halimbawa, ang market is uptrend. Yun nga, okay, puro uptrend tayo, no? Parang si gold lang, talagang uptrend kasi, sabihin natin downtrend. Tapos umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, and this is inverted head and shoulder. Okay, this inverted head and shoulder. Ngayon, ingat naman kayo kung halimbawa ang market, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, ang nakita nyo, W pattern. Nag-entry agad kayo dito. Wala pang confirmation, nag-entry kayo. Dito. Inunahan nyo yung market. Ang nangyari, nag-triple bottom. This double bottom or W pattern. Kaya lang, nag-triple bottom siya. At saka lang siya umakyat. Diba? What if from double bottom, from double bottom, ang ginawa niya itong pattern na to. Patay kayo, di ba? Patay kayo dito. Kasi this is pattern. Kaya guys, napaka-importante yung neckline lagi. Ano ba yung neckline? Di ba nasa ano yan? Ang neckline, okay. Ang neckline guys, let's say W pattern, hintayin nyo, this is neckline. Hintay kayo lagi ng confirmation na nabuo yung pattern, confirmation or neckline, at saka kayo mag-position. Kasi nga, baka maging triple bottom, tapos di naman bumalik na ganyan, ang ginawa niya, itong pattern na to. Yan, yung pattern na to. Let's say yan. Kasi ito yung pattern na to ang ginawa. Di ba? Wag niyong pangunahan ng market. Wag niyong pangunahan ng market. Kaya, yung iba nga, ako, mahilig ako mag-limit order, inabangan ko na siya doon. Kung hindi siya mangyari, okay lang. Ibig sabihin, kung inunahan ko naman siya, hindi nag-against sa akin ng market. Okay?
Ngayon, ito pa, halimbawa, umakyat, bumabagsak ng ganyan, okay. Umakyat siyang ganyan, bumabagsak. Di ba, hindi mo alam, basag yung higher highs, higher lows, anong ginawa niya? Symmetrical. So, maghintay lang kayo ng expansion, either bullish o bearish expansion. Okay? Guys, nakapokus tayo sa pattern na, yung pattern na kalimitan, yung nasa module ko na pattern, doon lang tayo mag-focus. Maraming pattern. May cup nga eh. May inverted cup pa. Pero sa kanya yan, may matagal yan eh. Matagal yan na perform. Yung mga madaling pattern lang nakikita sa 1 minute and 5 minute time frame. WM pattern, head and shoulder, inverted head and shoulder. Yun lang, apat na yan. Ang pattern na inabangan natin sa market. That's SW strategy. Okay? Kaya napaka-importante guys nga pala, no? Bago ko i-discuss ito guys, okay, paano siya nag-expand, malalaman natin kung saan nag-expand. Commercial muna tayo. Stop share muna. Pakita ko lang guys, yung experience namin kagabi. Guys, sino dito ang wala pa sa SW Aging Strategy GC o yung masterclass natin yung final destination ng mga GC ko. Yun kasi yung strategy na. Sige, can you please type 1 in the chat kung wala pa kayo sa GC na masterclass. Type 2 kung nandun na kayo. Sige, para gusto ko lang malaman guys. Please type 2 wala pa kayo, type 1 nandun na kayo. Sige, please. Gusto ko lang malaman. Break muna tayo. Sige, nasa na? Ayan, type 2 mga wala pa, no? Okay. Sige, para naman alam nyo guys, kasi napaka-importante, no? Napaka-importante. Yun nga, kung meron tayong magandang product, di ba nga yung mga mayaman talagang bumabay pa dati sa mga television, commercial ng million per second para malaman lang yung product. Guys, ito hindi ko kayo sa hinahype. Pero this is based on the experience for 3 weeks pa lang. Kapon, every 28 kasi ang masterclass natin, ano? Tapos, wala pang masterclass. Talaga, yan si Litalex. Ang dami nagsasabi, ang dami doon nagpa-profit na sa GC. And then masterclass, wala pang masterclass, mga marunong na sila. Tapos yung mga umaten, pati ninyo, kalpang muna ako, nakabawi ko yung loss ko kanina. Thanks po sa time coach, dami ko natutunan. Ito yung mga umaten, 50 plus yung ina-expect ko. January masterclass, first masterclass ko, first batch. 50 plus, kaya lang hindi umaten yung ba, 27 lang nag-register, ano? And then, kung di ako nagkakamali, umabot lang tayo kapon ng 20, wala pang 30, ano? Yung iba kasi nagpaalam naman sa video na lang daw. Okay, so tingnan nyo to, aha moment coach. Wow, maganda scalping coach, nice. Wow, grabe. Yan, ito naman, salamat ma'am, tiwala lang. Pwede ba hatiin ng TP? Yun, hindi nila alam yun na pwede ka mag-partial cut loss. Okay, galing na SWAG, alin kilik doon, profit na. Ito naman, di nasundan. Tingnan nyo, parang nalito ako doon. Pwede pala hatiin ang TP. Nahati, nalaman niya natin, hindi niya alam kung paano ginawa. So, profit na. Wow, galing naman. Yes po, salamat coach. Huwag kang babago. Kahit makulit ako, iba kasi tapos mapagbentahan at makulit ako, black na. Ito yung taga Singapore na gustong-gusto matuto, kaya lang ayaw naman mag-enroll. Pwede ba yun? Gusto matuto. Inabot siya ng 2 months bago nakapag-enroll. Sana marunong na siya. Sulit na sulit. Ito, simula nung nag-New York, profit na yung entry ko. Close na muna. Congrats, ma'am. Live kasi yan, guys. May live. Yung iba mga sumunod. Wow, nice, galing. Ayan, guys. Share ko lang sa inyo. Okay? So, yan yung experience kahapon ng masterclass nangyari. Ang susunod na masterclass, guys, sa February 27. Medyo maaga siya. Kasi Friday. Gusto ko may market, ano. Okay, going back. Ano tayo? Ito na, strategy to guys. Once the market is consolidation, saan siya mag-expand? Guys, alam niyo yung buying and selling pressure? Yung laki ng candle at saka yung mga wick, ano yan? Meron yan, kailangan niyo, yung sinasabi ko sa SW strategy na, kailangan kilala niyo yung mga candle. Okay, kilala niyo yung mga candle. Parang ganito tayo, magkapitbahay, kakaibigan. Yung ugali niya, kilala mo na. So, yung ugali niya, yung next move niya, para bang alam mo na kung anong gagawin? Parang ganito. Sabi ko na nga kilala ko yung tao na yun eh. Alam mo mga ganyang
Di ba? Di ba? Na-experience nyo. Alam ko na ang gagawin niyan susunod. Kasi kilala ko yun eh. Guys, ganun din sa candlestick. Alimbawa, ang candlestick is ganito. Nag-form siya ng ganyan. This is a evening star. So, ibig sabihin, alam nyo kung anong mangyari sa kanya, babagsak siya. Okay? Halimbawa, this one, candlestick. This is a morning star. So, alam natin kung anong mangyari, akit siya. Okay? So, ganun yung mga candle chart symbol or candlestick pattern. Okay? So, yun yung nakuha ba kung bakit kailangan natin kilalanin ang mga candlestick? Kailangan natin sila kaibiganin. Sige, please type 2 in the chat. Kung nakuha nyo yun, guys. Medyo, ano yan, kala nyo lang mababaw yung malalim yun, guys. Sige, number 2 in the chat. Kung dapat pala kilalanin nyo ang mga candlestick, kung ano yung tsura nila. Okay, kasama yan. SW strategy, 4 lang yan. Sige, 2 in the chat. Kung nakasunod kayo doon, number 3 kung hindi po kayo nakasunod. Gusto ko guys, bago tayo mag-change topic, talaga nakasunod kayo, no? Okay, thank you Martes. Si Martes, alam na niya na dapat pala kilalanin ang mga candlestick. Siyempre, di ba guys, araw-araw nandun tayo sa market. Tapos di natin sila kilala. Para tayong nasa isang community, araw-araw tayong magkakasama, hindi naman magkakakilala. Di ba? Alright? So, ngayon, ito na tayo, punta na tayo sa market. Halimbawa, ganito. Ito pa, Pabol. Halimbawa, ganito. Di ba, Tago 4 yan, babataas. Merong OHLC, di ba? Open, close, high, low, open, close. Di ba? Minsan, ganito lang kaliit yung ano. Dito lang guys, makikita nyo kung gaano kalakas ang pressure ng mga buyer, di ba? Kung gaano siya ipinus sa taas. Di ba? Ang ganyan lang, oh. Di ba? Pero pagka ganyan kasi, meron ganyan doji. When you see a doji, ibig sabihin, tapos na siya bumagsak. O tapos na siya umakyat. This is doji candlestick pattern. When you see a doji, let's say guys, let's say let's say the market bumabagsak ang market, bumabagsak. And then suddenly nagkaroon kayo, nakita nyo doji. Ibig sabihin tapos na siya bumagsak. And ang next niya gagawin, akit na. So ganun din naman kung umakyat tapos nakakita kayo ng doji, is a sign of reversal. Ibig sabihin babagsak na. Okay? So guys, ang daming strategy. Ang dami kong mga strategy na sinishare sa inyo. Pero actually, guys, ang strategy, thousands, 10,000 of strategy guys, you only need one. Isa lang ang kailangan nyo guys at yun lang yung abangan nyo sa market. Okay? Kung effective sa inyo yun, then stick on it. Huwag na kayo pabago-bago. Guys, tapos na-amaze kayo dun sa kaibigan nyo, ang galing mag-trade, inalam nyo pa. 'Di ba? Ang nangyari, hindi naman mag-fit sa strategy, which is may strategy ka na naman, 'di ba? Naano ka lang, na-curious ka lang. 'Di ba? Guys, ang strategy when pag mayroon ka na strategy, stick on it. Lalo pag nagbibigay na to ng profit sa'yo. Okay? Ang strategy, 90% waiting, 10% psychology. Sabi nga, no? Bakit waiting? Kasi yun lang aabangan mo sa market. Yun lang aabangan mo sa market, guys. Okay? So, pag nandun na, yun na yung strategy mo, then doon ka lang papasok. Alright? So, kaya naman guys, nagkakaroon tayo ng, ang tawag doon, kaya naman, wait lang anong tayo? Open lang ako guys open lang ako ng, mag-actual tayo sa market tayo. So, file, open na ako, login to trade open na account, login to trade account, open data folder. Dahil lang open lang ako ng, nagkamali tayo, dahil pala umpisa pa lang nag-position na tayo, no? Market ng navigator, toolbox, dashboard, data window, ito. Okay. Meron ba kayo mga request na pair gusto nyo i-analyze natin ang bourse na 809? Sige, bago pa naman. So, share screen ako. Share screen. And then number 2.
Hi guys. Guys, buuin natin yung buong topic natin, interbank price delivery algorithm. Pero ito, strategy to guys ha. Pwede nyo na to i-apply. Pero bago yun guys, bago yun, this strategy guys, nakapaloob to sa SW hedging. Napaka ganda nga sana kung magkaroon kayo din kayo ng expert module ano. Yung basic to advanced na hawak nyo once you are verified in Trading Pro, meron kayo basic to advanced na hawak, indicator at saka ebook. Pag hindi pa kayo verified, ang pinapadala ko lang basic tutorial at saka ebook. Pero guys, yun puro libre lang lahat yung pati itong webinar na to. Pero pag dumating na kayo sa point na nabiting kayo sa mga strategy na panood nyo, gusto nyo na yung SW hedging strategy na mula December to hanggang ngayong araw na to 800% na ako. Yes, very aggressive. Pero lagi ko sinasabi, being aggressive is pagkaya ng strategy buat ng kapital mo. Ang masama lang naman, pagka-aggressive ka na sa market, pag bago ko pa lang, aggressive ka na sa market. Kasi guys, nakaka-addict ang para siyang sigarilyo or something drugs na kapag pumindot ka sa market guys, nakapag pumindot ka guys sa market, ang tawag dito, ma-addict ka na. Kaya nandun dapat yung inyong control, yung control, yung discipline, okay? So, wait lang. Bago tayo mag-start guys, because this is a strategy, actually this strategy, it is ito, nakapaloob to sa SW strategy. Gusto nyo ba matutunan isa sa mga strategy ni SW? Sige daw, please type 5 in the chat. 5 in the chat. Ito, didiscuss ko guys. Number 5 in the chat. Nasaan yung ating chat box? Okay, please. Gusto ko malaman kasi baka ayaw nyo naman, ba't ko pa idiretso, Sige, 5 in the chat. Sino yung, ilan tayo dito? Siyam. At least makalima man lang, na merong gusto talaga. Baka kasi yung iba ayaw naman, napipilitan lang, Baka, nako, si coach, bebentahan lang ako niya, wag na. Guys, Thursday webinar, right? So, opportunity na malaman nyo yung ilang bagay ng SW strategy. Kahit di kayo mag-enroll. Para sa inyong kalaman, first batch ko January 2,800 lang strategy na guys. 6 years ko tinimpla. Ang dami kong losses, ang dami kong trial error guys, bago ko natimpla, pero walang ka-value na 2,800 ko lang binigay sa mga gusto matutunan strategy. And very effective naman dahil nagpo-profit. Si Ike nag-profit na siya $3,000. Yung isa 50 naging $800, nilabas niya 600. Guys, ganun lang kabilis. Walang ka-value. Yung mga ayaw na maniwala talagang super too good to be true na. Grabe strategy 428. Guys, di ko kailangan na singilin kayo ng mahal kasi hindi naman ako katulad ng ibang academy, ibang mentor na kumikita sa binabayad nyo, hindi sa totoong trade nila. Guys, kaya mag-isip-isip kayo, kung nagbayad kayo ng mahal, pag-isipan nyo, bakit? Puno na yun, kapital na yun guys, di ba? Obviously, kumikita sila sa binabayad nyo, hindi sa totoong trade nila. Okay? So now, balik tayo rito. Bago tayo mag-start guys, bago ko i-reveal sa inyo, isa sa mga strategy SW hedging. Lahat ng mga nag-number 5, sila yung willing na mapututo. Favor naman, okay lang ba? Please, just 1 minute guys. Paklik nyo lang yung yung biglang parang politician biglang hindi, okay, lang tayo, give and take lang. Tulungan lang tayo. Please, click the link yung share ko sa GC, tapos paki-share naman guys sa timeline nyo. Okay lang ba? Yung mga nag-5 na yan, sina Homer, sina Litalis, Marites, Julius, Ronald. Sige daw, please. Tingnan ko guys, titingnan ko lang. Tapos please type down in the chat kung kung na-share nyo na. Okay lang ba guys, yung mga hindi naman low-key dyan, na okay lang na malaman ng mga kaibigan nila na nasa Forex sila. Guys, alam nyo ba, sige, abang kiniklik nyo, tinitingnan ko guys Alam nyo ba guys na ang algo ng Facebook, kung ano yung pinag-uusapan nyo, nilalike mo, pinupusuan mo, yun yung ibibigay sa'yo ng Facebook. Guys, gusto ko i-improve yung Facebook nyo since nasa Forex na kayo. Guys, iyan, i-share nyo para alam ni Meta na yun yung mga gusto nyo. So, yun yung ilalabas nyo. Nakakuha kayo ng idea, guys, sa mga nagpo-post, sa mga di ba? Baka merong mas magaling pa sa akin, mas magaling pa. Hindi ko sinasabi magaling ako. Paano ba ang term na? Baka merong mas marunong sa akin
lumabas timeline nyo, pwede kayo lumipat. Something like that, di ba? Okay lang ba? Sige daw, pakishare. Sige daw, pakishare yung mga lima na nagtagpa 5 dyan. Okay lang ba? Paki-click and share. And then type down in the chat. Makita ng asawa ko against sales pag. Okay, Martes, considered. Okay lang po yan. Note dyan. Sige. Sikreto malupit si Martes. Gusto ni Martes isang araw, eto na ako, mister. Magkano kailangan mo? Di ba? Magtataka siya. Paano mo nagawa yun? Sikreto malupit. Hindi ko pinost sa aking Facebook. Baka malaman mo. Okay, sige. Sige lang. Makakita lang, isa, dalawa lang. Oy, Little Liz, gawin mo na yung pinagagawa ko. Meron ka rin bang asawa na pinagtataguan niya kagaya ni Marites? Okay. Dapat nga mag-post ka ng post pangalan pala. Marites na no? Joke lang. Okay, Sir Ronald, thank you very much. Thank you very much. Parang iba yata ni Shirley. Teka, tingnan ko nga. Ano ba yung kinlik kong yun? Tingnan ko nga daw. Okay, tama naman. Guys, alam nyo ba, once na mag-share kayo, pwede kayo makatulong. Meron mga kaibigan kayo na talagang super struggle na hindi makalus sa market, ang dami losses. Pero shinare nyo itong aking post. Nakilala ko, nag-enroll din guys. Take note once na nag-refer kayo guys, ngayon 3.8 na kasi tayo, next month 4.8, 5.8, 6.8. Papataas siya, tagwa 1K bawat buwan. Tapos, pag pala kayo nag-refer meron kayo 1,300. Take note sige nga, type 1 in the chat. Sino yung mga nakasunod? 1-3 in the chat. Type 1,300 in the chat. Sige, please. Type 1-3 in the chat. Guys, ang enrollment natin sa SW Aging is 3,800. Pagka nakatatlo kayo, may 3,900 kayo, nakalibre na kayo, guys, may module na kayo, may 100 pa kayo sukulay, nag-refer lang kayo. Surprise na. Okay, surprise na. Sige nga, type 1-3 in the chat. Mukhang walang naka-absorb dun sa ano ko. At thank you sa nag-share. Yung isa lang, si Ronald lang si Onad lang. Thank you very much, Onad. Okay na ako doon. Happy na ako doon. Wag lang kahit sa inyo, walang nag-share. Okay, so balik tayo. Balik tayo guys. Yan. Dahil isa lang nag-share, konti lang yung strategy. Hindi, joke lang. Okay, so this is the price habit. When the market is consolidation or ranging, kung mapapansin nyo guys, saan siya nag-expand? Saan siya nag-expand? Di ba sa baba? Okay? So, ang question kasi, paano siya nag-expand sa baba? Remember, buying and selling pressure. Gaano kalakas sa mga buyer and seller? Kung mapapansin nyo dito guys, ang laki dito ng ito, nagpakita siya ng malalaking candle. Ilang candle ito? 3. 3 candle. Kumpara sa mga buying, nanlilit. So, 3. At the same time, ito. Dito pa lang nagpakita na ng lakas ng mga seller Gaano kalaki ang week na to, umakit ang mga buyer, bigla siyang pinush pababa. And then that's the time na nakita nyo na ang malakas dito is mga seller and then doon siya nag-expand. That's the strategy. Sige nga, type number 6 in the chat. Kung nakuha nyo yung strategy once the market is consolidation, sige, please type in the chat. Type in the chat number 6. Number 7 kung nalito kayo, ulitin ko yan. Sige, please. Kahit may 7. Walang problema, guys. Kung gusto ko lang malaman kung na-absorb nyo lahat ng tinuturo para hindi naman sayang yung mga oras natin dito, lalo sa inyo. Guys, alam ko na to lahat. Ginagawa ko to para sa inyo, hindi para sa akin. Ang mangyayari dito, kung di ko alam na naintindihan nyo, atin naman kayo ng Webes. Ito na yung time na makausap nyo ako. Yan, number 7, si Marites. Ayan, eto guys. Tingnan nyo to Okay, tingnan nyo to guys. Ito naman kasi pattern na to. This pattern This pattern na to, kaya nag-expand siya sa taas. Hanap tayo ng sideways. Eto guys, sideways. Eto guys, sideways. Market is sideways. Kung mapapansin nyo guys, gaano kalalaki ng mga selling pressure niyan? Gaano kalaki? This big candle, big candle, big candle. And then big candle, 4 na big candle. What happened to market? Bumagsak. Okay? So, okay, Martes and Ronald, ano pa tayo? Nandun tayo sa consolidation Lagi guys, lagi merong consolidation, merong sideways lagi. Okay? Laging meron, kasi dyan nagbibuild ang mga buyer and seller ng orders Ito guys, sideways. Okay?
So kung mapapansin nyo, sideway and ito, candle, candle, candle. Ayan, dito, itong malaki, malaki, malaki. Dito, sa taas siya nag-expand. Sa taas siya nag-expand. Ito kung mapapansin nyo, itong malaki, itong malaki, itong malaki, itong malaki. Yung mga solid ba? Mga solid. Ito nga, meron nga siyang dalawa na malaki. Dalawa lang yung malaki niya, pero ang lilit na ng mga ano niya. Pero dito, ang lalaki ng mga candle niya. Marami siya, although maliliit lang siya, pero marami siya. Ayan ang mga solido. So doon yung malaman, yung pressure, gaano kalakas ng mga buyer and seller. And then kung sino yung pinakamalakas, doon siya mag-expand. Kaya nga, sabi, sideways, the market makers allows buyer and seller to bid orders at kung sino yung pinakamalakas, doon mag-expand ang market. Okay? Marites and Ronald, nakasunod ka na po na doon pala nag-expand ang market. Kailangan ko malaman saan mag-expand ng market. Meron ako idea ngayon. Kasi yung pala ay depende sa laki ng candle at saka sa laki ng wick. Sige, Martes and Ronald, type number 8 in the chat kung nakasunod ka na. Number 9 kung hindi pa. 8 and 9 please. Sige, yes. So, nakasunod na. 8. Okay. So, si Ronald, okay na. So, nag-gets nyo na. Alright. So, once after any time frame po. Yes, any time frame to. Guys, kung saan kayo time frame, doon kayo mag-focus. Pero take note ha. Okay, take note. This is very important. Okay? Napaka-important din to. Minsan guys, ang market, nagpo-form siya ng ganito. Obviously, this is wedge. So, anong gagawin niya? Dapat dito siya mag-expand. But suddenly, bumagsak siya. Okay? Pagka ganyan guys, okay, let's say this a 1 minute time frame, pumunta ka ng 5 minute time frame, malamang sa malamang meron din siyang pattern na ginagawa doon na mas nirespect niya yan. Okay, bigyan kayo ng idea. This is, ito nangyari to sa akin guys. Nangyari to sa akin at nireveal ko rin ito sa GC. Very confusing ano. Tingnan nyo to ha. Whiteboard. Guys, anong nangyari let's say 5 minutes, different time frame eh. Sa 5 minutes, ito ang ginagawa niya. 5 minutes. Pero pagdating sa 30 minutes or 1 hour, ang ginagawa niya guys, ito. Ito ang ginagawa niya. So ito yung ibig ko sabihin guys. This is pattern. Obviously, this pattern, head and shoulder. Maghihintay na tayo ng neckline dito para bumagsak. But suddenly, in other time frame, hindi natin to nakikita. Ito pala yung susundin niya. Kaya ang nangyari, imbis na siya bumagsak dito, ang ginawa, umakyat siya. Kasi when you go other time frame, meron palang pattern na binuubo doon. Yun yung nirespect niya. Okay? So that's another strategy. Sige, please type 9 in the chat. Kung na-absorb niyo yung sinabi ko ngayon, that's strategy, guys. Best time frame po, coach. Okay. Okay. Sige. Okay. 8:22 na pala sige, sagutin ko yung tanong ni ang best time frame. Ang best time frame kasi guys, okay, so punta tayo dito. Ang unang-una guys, yes, ako kasi guys, from higher time frame, nag-analyze ako ng market. From higher time frame, monthly to M1, tapos dyan ako nagtitrade. Ang tinitingnan ko, directional bias, uptrend ba o downtrend. Okay, dun sa question mo na time frame, ang unang munang tanungin is yung sarili mo. Anong type of trader ka? Okay, anong type of trader ka? Balik tayo pala, ba't ako nandyan? Anong type of trader ka? Okay, let's say you are a scalper. So, pagka scalper ka, scalper, ang mga scalper ano yan sa 1 minute, 5 minute, and 15 minute. Okay, and then, yan. So, this scalper. Yan. Okay. Pagka naman, halimbawa, okay. Ulit na lang. Dito ka. Pagka halimbawa naman, pag mga day trader naman, day trader o intraday, day trader or intraday, okay, ang time frame niyan, guys, okay, ang time frame niyan ay 15 minute to H1, 30 minutes, sige, lagyan natin, 15 minute, 30 minute, and H1, and 1 hour, H1, okay, so this is day trader.
Intraday or day trader. Okay? And then kapag ka naman ikaw ay swing trade or days to weeks, swing trade ka or days to weeks, ikaw ay mag-umpisa ka sa 30 minute, 30 to H4. 30 minute, 1 hour, and 4 hour. Okay? Ikaw ay swing trade. Okay? Kapag ka naman position trader ka, apat lang naman yan, position trader. So, ikaw ay from H4, H4 daily, weekly, at saka monthly. Okay? So, this is as position trader. Yan. Okay? So, ngayon, yung tanong mo, ano yung best time na time frame is depende kung anong type of trader ka. Okay? So, kung ikaw scalper from 1 minute to 15 minutes ka, although alam ko yung ibig mo sabihin, experienced trader ka, normally kasi ang ginagawa nila guys, tumitingin sila ng bias sa H1, tapos bumibaba sila sa 15 minute, di ba? Yun yung ibig mo sabihin, di ba, no? Actually, ganyan ang mga trader. Pero yun nga, ano mo ng type of trader ka, so dyan ka lang mag-focus. Okay? Let's say nag-scalper ka. Kapag 1-5-15 minute lang, papalit-palit ka lang dyan, guys. Umaayon naman sa market, tapos bigla hindi siya umayon, pumunta ka lang sa higher time frame. Tingnan mo, baka may iba nga siyang ginagawa doon. Ba't di mo siya mahuli sa 1-5-15? Pumunta ka sa 15-30, umangat ka. Okay, yung pala yun. Okay? So, ang ano kasi, yun nga, sabi ko nga, baka ang question niya ni Jansto, tama ba ako Jansto? Meron kasi mga trader na sa H1, ang ginagawa kasi nila. Guys, okay na tayo dito ha. Tanungin niyo muna kung anong type of trader kayo, tapos dyan lang kayo sa time frame na yan mag-focus. Okay? Although, different time frame, different number of pips, the higher the time frame, the higher the pips ang pwede nyo makuha. The lower the time frame, the lower the pips ang pwede nyo makuha. Kaya nga ang strategy guys, ang SL kinukuha natin sa lower time frame at ang TP kinukuha natin sa higher time frame. Diyan pumapasok yung risk and reward ratio. Okay, yung RRR. Kasi yung iba guys, mas mataas pa yung risk nila sa reward. Ewan ko kung anong strategy yun meron. So, ang strategy lang para masunod mo yung risk-reward ratio, 1:2, 1:3, ibig sabihin mag-risk ka ng 1, mag-profit ka ng 2. Ang strategy lang dyan, sa lower time frame ka kumuha ng stop loss, sa higher time frame ka kumuha ng take profit. So, that's another strategy na pwede nyong gawin. Ngayon, ito, bigyan ko ideas yan, kasi alam ko yun yung ibig niya sabihin. Okay? So, ito. Tama ba ako, Jans, no? Na ang gusto mo marinig is yung mga other trader na kumukuha ng entry, kumukuha ng bias sa let's say H1 tapos bumababa ng 5 minute, 15 minute para dun mag-entry. Tama ba ako na pares ba tayo nasa isip? Or nasagot Yes po, ko? Coach. Okay. Ako, Pero tama po. Thank you. Kasi meron po kasing mga minsan talaga nalilito pagdating po sa time frame. So, kaya po nagtanong ako para at least mabigyan po talaga ng linaw. Maganda po yung sagot. Tama po si Coach. Depende po kung anong klaseng trader kayo. Kung kayo po scalper, swing trader. So, doon po kayo lagi mananatili. Doon lang po sa mga candle range niyo po. Thank you po, Coach. Thank you. wow, yun nga, isa sa advantage yun na. Talagang napaka-helpful nung ginawa niya. Actually, kahit alam niya yung tinulungan niya kayong sumagot. Tinulungan niya kayong magtanong. Guys, ang experience ko na magturo ako, talaga napapansin ko yung iba takot magtanong. Mali yun, guys. Mali yun. Kailangan i-grab niyo opportunity na may nagsasalta sa inyo. Magtanong kayo para mabuhasan yung mga tanong niyo. And then later, na sipagan nyo lang pagtanong, halos wala na kayong tanong, marunong na kayo, ibig sabihin. Di ba nga, sabi ko, dalawa lang kailangan ko sa inyo, makinig, susunod, that's it. Ang guys, sa isang araw, ang gusto kong mangyari, ayaw nyo na sumunod. Ayaw nyo na ako sundin. Ayaw nyo na makinig. Bakit? Kasi alam nyo na yung ginagawa nyo. Okay na ako doon, guys. Okay? So, yun yung gusto ko isang araw sa inyo. Matigas na ulo nyo, ayaw nyo sumunod, ayaw nyo makinig. Kasi nga, alam nyo na yung ginagawa nyo. Okay? So, yung iba, ito na yun. Yung iba, let's say nasa H1, kumukuha sila ng
bias sa H1, let's say this is downtrend, ano? Halimbawa, hanap tayo ng maganda. Kuha nga tayo ng ano para ma-actual natin. Tingnan natin sa ibang ano, toolbox. Market watch. Ito, kuha tayo ng ano, wala akong nakita kasi dito kayo, no? Para ma-actual natin. Tingnan natin si EURUSD. Punta tayo sa ano na. Okay, so dito this is yan. Technical muna tayo. Laging ganyan ano. Tapos kuha tayo ng pivot level. Ganyan tayo pag nag-analyze, di ba? Ano lang dito lang tayo nag-position, sayang para nakita saan natin. Okay, so kukuha lagi kayo ng first, second, third, kahit dalawa lang, first resistance level, second resistance level. Then this is the current price. Yan yung mga pupuntahan niya pag umakit ito, pag bumagsak ito. Okay, so this is the current price. Ngayon, pwede niyang puntahan ito. Itong area na to, pwede niyang puntahan. So this area na to. No? Maganda sana kung order block eh. Ito, this is order block, guys. Pwede siyang order block. Tatlo, stronger, strongest. This is strong order block. Pag kasi strongest, isa lang yung isa lang yung nasa gitnang maliit na dalawang candle. Medyo malalim to. Siguro next topic na lang yung yung SMC pero pwede kita i-consider na order block tatlo yung nasa gitna. Ngayon, guys, ang market pag umakit diyan, babagsak na ganyan. Okay? So ang ginagawa niyan, iyan natin to nasa higher time frame tayo, di ba? So ito. Ang gagawin natin, yun nga, kasi ang pips niyan, mataas ang pips nito, no? Kasi nasa higher time frame. Kung mapapansin nyo, kung maglalagay tayo dito ng stop loss, dito maglalagay tayo ng stop loss. Let's say, this is the order block. Ito, itong dalawang maliit na yan. Lalagay tayo ng stop loss dito, mag-entry tayo dito. Let's say, maglalagay tayo ng sell limit dito. Ano ba to? Okay, demo, no? So maglalagay tayo dito ng sell limit, guys. Kasi once the market umakit dito, minitigate niya yung order block. So ang gagawin natin, punta tayo sa 5-minute time frame. Tapos, yan. This is 1-minute time frame, guys. Pag sa H1, ito yung order block na nakita natin, di ba? Tapos sa H1, ito siya. So pag maglagay kayo dito ng pwede kayong, pag maglagay kayo dito ng stop loss, mula dito hanggang dito, ilan yan? 19 pips. Pwede na, mababa na eh. So, yun yung kalimitang ginagawa ng mga trader na. Kumukuha sila ng bias sa higher time frame, tapos pagbaba nila, para ma-adjust lang nila yung stop loss. Tingnan nyo rito, guys, may order block doon. Pero pag ni-refine natin siya, pwede pang lumiit yung ito pa. Pwede pa siyang lumiit dito. Tapos ang gagawin natin, tataas lang natin yan. Tapos ang stop loss natin, ibaba lang natin ganun. So, yun yung ginagawa ng... Coach, nawala po ata yung coach, yung screen share mo nawala. Wala? Teka ha. Sige, thank you. So, Okay na po, okay na. Ay, okay na. Sige, balik natin. Okay na po. Thank you po, Okay. coach. Ayan. Okay, thank you sa information. So, yun, from H1, kumuha tayo ng bias. Nakakita tayo, let's say, this order block. Okay, ang gagawin nyo, highlightan nyo siya. Kasi pag ni-refine nyo siya sa lower time frame, hindi nyo siya makikita. Pero pag nilagay nyo siya ng highlight, punta tayo sa 5 minute. So, masusundan nyo, ito yung order block. Okay, so punta pa tayo sa 1 minute. Nire-refine natin para makakuha tayo ng mas maliit na na stop loss. 5 minute. Ayan, 1 minute. Punta tayo 1 minute. Tapos 1 minute. Ito siya. Okay, so yung order block na yun, pwede nyo pa siyang palitin, tapos pwede nyo siyang i-adjust pa yung pending order nyo. Tapos yung inyong stop loss, pwede nyo pang i-adjust din. Mas liliit siya. Pwede siyang mas lumit. So ganun ang kalimitang ginagawa ng ibang mga trader. Okay? So yun yung yun nga yung mga ginagawa. Let's say sa H4. Pag nasa H4 sila pupunta naman sila sa 30 minutes. Ang strategy nyo yun, guys, lagi may laktaw lang na isang time frame. Halimbawa, H1,
Sa 15 sila mag-entry. 15 minutes kukuha sila ng bias, sa M1 sila mag-entry. D1 sa H1 sila mag-entry. Punta sila sa H4, sa M30 sila mag-entry. Para guys, ma-refine yung ano, no, yung ma-refine yung ano, yung stop loss, yung pips. Pag pumupunta kasi nga ako, ang ginagawa ko, mag-analyze ako from higher time frame to lower time frame. Pagdating sa 1 minute, 5 minutes, tumitigil na ako, diyan ako nagtitrade. Normally, pag position ko, ang liit lang ng stop loss ko. Yung mga ganyan niya, kinukuha ko yung mga ganyan kaliliit lang. Ayan, dito, tapos dito ako mag-stop loss, tapos kukunin ko lahat yan. Ito, yung mga dip, ang mga kinukuha ko, mag-stop loss siya, wala akong pakialam, kasi sobrang liit eh. Imagine niyo guys, dito ako magpo-position. Okay, let's say, dito. Ayan. Dito ako magpo-position. Ang stop loss ko dito lang. Tapos, pag umaya ng market, grabe ang laki niyan. Pero pag hindi, out of 5 entry ko nga, apat, kahit maapat ako stop loss, guys, isa lang entry ko kunin ko eh. Talagang, ano na, recover lahat ng losses ko. Kasi sobrang late lang yung stop loss ko. Pero ang profit ko, ang laki. Then, once na umaya na yung market, ititrail ko na yan, ititrail ko na yan, ititrail ko na yan. Pag bumalik ang market, i-hedge ko. Hedge ko, profit, nakalaki yung profit ko. Tapos bumabalik siya, di ba? Let's say, naka-sell ako rito. Tapos alam ko babalik dito. So, i-hedge ko na rito, buy. Nakasell lang, magbabay ako rito. Although kinakain yung sell ko, pero nagpo-profit yung buy ko. Pagdating dito, kukulose ko yung buy ko, tapos sell ulit. Diba? So, yun guys, medyo malalim na at marami ako na-share. 1 hour and 5 minutes. Okay na tayo guys. Hindi rin ako nagtuturo ng masyadong matagal kasi mas lalo kayo mahirapan, mas lalo akong mahirapan turuan ko kayo. Mako-confuse kayo. Slowly guys. At again, nasa inyo yung mga video ko. Mag-advanced learning kayo para ito, gaano mo na ako bilis magsalta, madali nyo nakakachap. Kasi may advanced learning kayo. Yung pala yung sinasabi ni Coach. Okay, yun pala yun, nalinawan ako. Di ba, yung mga ganun. Tapos, di ba, meron pa akong notes dun sa video nyo. May word pa ako doon, sabi ko sa inyo, print nyo, isulat nyo yung mga tanong nyo para pagdating na webinar, isa-isa natin. Di ba? Hanggang sa maubusan kayo ng tanong, ibig sabihin marunong kayo, magaling na kayo, matigas na ang ulo nyo. At yun ang hinihintay ko, yung matigas na ang ulo nyo. Hindi na kayo sumusunod kasi marunong na kayo. Okay, so basa lang ang konti. Coach, enter po ng coach. Okay, sabi ng Maria, overtime. Yun nga. Okay, so in time na, okay. So wala naman nagtanong, yes, okay. Question on your mic para mabilis tayo. Sino merong question? Question, please.